May guro na nag-chat sa akin ano, alam niyo, kailangan na raw niya ng gamot. Hmm, dahil may sakit siya. Oo, kasi kailangan na raw niya pambili ng maintenance. Wala na raw siyang pambili ng maintenance. Ang inaasahan niya yung medical. Doon daw sa kanila, po pwede raw yun. Na yung, actually, pwede naman talaga yan. May, may mga division kasi na pinapayagan yung medical allowance ay ibili ng ng gamot, ipang konsulta, pwedeng bili sa hospital, pwedeng pambayad. May mga division na ganyan. Pero hindi lahat ng division ay pumapayag ng ganyan, ano? Pero may mga division daw na na pwede yung mga official receipt. Actually, nasa ano yan? Nasa provision yan ng pagbibigay ng medical allowance. It's either HMO. Kaya lang, ang sabi diyan sa memorandum ng medical allowance, kung yung division nyo ay located sa area na accessible, parang ganyan ang sinasabi, no? Pinaparaphrase ko na lang, sa mga HMO provider, HMO dapat ang kukunin nyo. Di ba? Katulad ng NCR, accessible sa lahat ng provider. Kaya, hindi kami po pwede. Kasi sa Division of Caloocan, hindi kami po pwedeng wala kaming option kundi HMO lang. Kasi yan naman din yung sinasabi ng ng rules ng medical allowance na dapat HMO kung yung division ay ulit-ulit ako, no? ay accessible. Di ba? Oo. Ngayon, may mga division na mahirap sa kanila yung pagkuha ng HMO. Hindi ganun kadali. Di ba? Baka walang mga doon, hindi na pupunta ron yung mga provider ng HMO. Di ba? Or probably kaya hindi na pupunta ron dahil walang masyadong hospital doon sa area nila. Di ba? Aanhin nga naman nila HMO kung wala naman mga hospital. Di ba? Doon sa area nila. Pwedeng gano'n ang reason eh. Kaya may mga division na pinapayagan nila yung official receipt pag bumibili ng gamot. Nasasabi ko ito kasi may isang guro. Ayoko nang banggitin yung division. Meron pong isang guro, palagay ko hindi lang itong guro na ito, hindi isolated yung case niya eh. Maraming guro ang nag-aantay ng ng medical allowance para doon sa pambili nila ng gamot. Sir mo, bakit hindi avail yung 20,000 na package ng tag dito ng PhilHealth? Alam nyo, kung ano gusto ng mga guro. Kung yung medical allowance niya ay gusto niyang ibili doon sa Mercury, nasa kanya na yun. Diba? Huwag na tayong magtanong, huwag na natin questionin. Basta kailangan niya yung medical allowance niya. Nabanggit ko tuloy Mercury, no? Oo. Kasi, in fairness, diba, dyan sa Mercury, nabibili natin yung mga talagang mga high quality na drugs, diba? Let's face it. Ang ibig sabihin dito, ano naman kung kuhanin ng guro at ibili niya ng gamot doon sa gusto niyang bilan na drugstore. Wala tayong pakialam doon. Diba? Kaya dapat yung medical allowance, ang pinupunto ni Sir Bong, ibigay na sa mga guro. Kasi maraming guro ang gustong gamitin yan pambili kasi may mga gamot na na bang tawag na hindi generic, ang tawag natin, di ba? Yung tinatawag na branded. Kasi yung mga doktor naman sinasabi nila di ba? Dapat ang bibilin mo kung gusto mong gumaling yung mga branded. May tawag sila diyan Di ba? Yung mga doktor kasi pag nagpapakonsulta kami, sinasabi huwag niyo bibilin yung di ba? Ang bilhin niyo itong tuna, yung branded. Totoo 'yun.
Oo, alam niyo doon sa ano sa gamot, sa maintenance. Kasi kapag ang binili mo yung hindi masyadong kwan, sabihin, hindi ko dinidiscourage, hindi ko sinasabi ano Kaya lang that is the truth. Nire-recommend ng mga doktor din mismo, ito bilhin mo na quality. Alam ng mga doktor yan eh. Hindi naman tayo pa pwedeng magsinungaling, no? Yun na iba talaga yung gamot na branded. At yun ang gustong bilhin ng kaya ako pinupunto to, kaya gusto makuha ng guro yung medical allowance dahil ang gusto niyang bilhin ay yung mataas na quality ng gamot. Oo. Kaya sana maibigay ng mga division. Alangan naman intayin pang mamatay yung guro, no? Bago maibigay yung paano, anin pa yung damo kung patay na yung kabayo. Wag naman sana. Alam nyo, chat to ng isang guro. Pero alam ko, maraming guro ang nag-aantay ng kanilang medical allowance dahil nagkakaroon sila ng maintenance. At gusto nilang gamitin yung pera na 7,000 para doon sa sakit nila. Na nadideprive sila. Nadideprive yung mga guro kasi hindi pa binibigay ng division nila yung medical allowance. Na sinasabi naman natin na kung wala pa yung regular budget nila, pwede naman yung front loading, So nasa diskarte ng mga division office. Kaya nakakalungkot, ang mahirap niyan alam na ng mga guro na may pondo na raw kasi sinasabi naman ng mga AO, nire-reveal naman, di ba? Na meron ng pondo, kaya lang hindi pa nire-release. Yun ang mahirap. Nilalagay nila sa alanganin yung health nung gurong may sakit na sinasabi natin. Isa lang to, pero alam ko marami to. Isa lang tong, tatlo yung nag-chat sa akin na meron silang karamdaman at kailangan nila yung medical allowance. Pero alam ko, marami yan, marami. Hindi lang sila nakakapag-chat sa akin, pero marami yan. So nakakalungkot, may mga guro tayo na may malubhang kalagayan o may malubhang sakit na kailangan yung medical allowance, pero yung division office nila hindi pa rin binibigay yung medical allowance nila. Kaya kawawa, aantayin pa bang mamatay yung guro bago makuha yung medical allowance? Di ba? Magiging konsensya yan. Magiging konsensya ng division office, ng schools division superintendent. No? So, nakikiusap tayo sa division office ng mga hindi pa nagbibigay ng medical allowance. Sana po ay maibigay nyo na dahil meron kayong mga guro na inaantay yung medical allowance para sa kanilang maintenance, para sa kanilang sakit na malubha. Huwag na natin hintayin mamatay yung mga gurong yan. No? Huwag naman po sana. Maraming salamat po.